Ang nakaraan ni Melmeli TV. Ako ay isang anak ng mahirap lamang. At lumaki ako sa barangay Tabon, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Ako po ay pinanganak Mayo 29, 1995 at 28 gulang na po ako ngayon. Gusto ko ibahagi sa inyo ang aking bangungot at ang aking nakaraan. Kasi ang hirap talaga ang pinagdaanan ko sa buhay. Kaya gusto ko hindi tayo susuko. Kasi ang pinagdaanan ko, mga par, hindi nyo dinadaanan. Kaya gusto ko sa inyo ikwento ito. Bago po ako mag-start sa aking kwento, huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-follow ang aking page, Facebook, at ang aking channel sa YouTube. At sana guys, may matutunan kayo sa aking kwento. Ito na guys. Noon nag-aral ako ng kolehiyo sa Lapuyan, Zamboanga del Sur, may nakilala ako ng isang babae. Ay itago ko na lang pangalan Miss Yang. Noon nag-aral ako ng first year ng kolehiyo, hindi ko pa napansin. Tapos nag-enroll siya, second year na ako noon, at nakita ko siya. At nagiging officer niya ako sa ROTC. At yun, nililigawan ko siya. At naging kami. At hindi ko naasahan, parang hindi ko namalayan, nakabuo kami ng isang anak. At yun, hindi ko nasasabihin ang aking anong susunod. Pero nagsama din kami. At yung anak ko lumabas na. Ako po ay nag-a-apply ng sundalo doon sa Iloilo. Tapos naisip ko noon, wala pa lahat ng mga gamit ng mga anak ko. Kung magpapatuloy ako, parang maiwan ko sila doon sa probinsya namin. Kaya naisip ko, lumuwas ako dito sa Manila. At yung nag-security guard muna ako. At nagpadala ako ng mga gamit sa mga bata. At yun, pagkatapos doon, pinadala ko na sa kanya. At lumabas yung anak ko ng babae. Umuwi ako. Isang taon na siya nung umuwi na ako sa Mindanao. At yun, nag-a-apply naman ako ulit. Hindi ako pinalad. At yun, hindi ko na, kasi dalawang
Hindi ako nakapokus sa aking pag-apply kasi may pamilya din ako iniisip. At yun, hindi ako nakasundalo. At nung sabi ko sa kinasama ko dati, sabi ko magpunta muna ako Maynila, maghanap buhay muna ako doon. Tapos ikaw, mag-aral ka na lang muna dito. Suportahan na lang kita. At noon, ilan years ako dito sa Manila, palagi ako nagpapadala sa kanya para masuportahan ko mga anak ko doon at yung asawa ko doon. Tapos, noong 2020, umuwi ako sa Mindanao. Pagkatapos umuwi ako nung nagsama kami at nag-aral pa noon siya. Sobrang sakit lang. Kahit umuwi ako doon, parang hindi ko ramdam na mahal niya ako. At sumikap pa din ako. At parang pinapabayaan ko yung sarili ko. Puro trabaho kasi inaisip ko doon. Kung ano-ano pinasukan ko. Nagiging deliver ako ng mga tinapay doon. Nagbebenta ng mga ukay-ukay. Nagbebenta ng mga tuyo. Nagpapautang ng mga tuyo. Tapos nagiging driver ako ng habal-habal. Para lang makapera. At noon, ang sobrang sakit lang. Hindi ko ramdam talaga yung pagmamahal niya. At naisip ko, sabi ko sa sarili ko, ako na lang magsabi sa kanya, kung hindi mo na ako mahal, iwanan mo na lang ako. At yun, nangyari talaga na hindi ko inaasahan. Napunto na yun, parang sobrang sakit na din. Kasi kahit nagsama kami doon sa isang bubong, parang ramdam ko na hindi niya talaga ako mahal. At sabi ko, maghiwalay na lang tayo. Time na yun, parang may utang pa din ako sa kanila. Kasi sabi ko, kung mapera na ako, babayaran ko kayo. Dahil sa kulang-kulang na budget at maghanap ng pera sa probinsya. Pero tuloy-tuloy pa din ang pagsisikap ko. At naibigay ko lahat ng mga gusto nila pagkain. At ako pa tagalaba. Ako pa tagaluto. Inalagaan ko sila maayos. Pero sa bandang huli, ako pa ang pinamaliit. Sinasabihan pa nila ako na adik ako. At masamang at babaero. At madami daw ako ng mga kasalanan sa kanila. Kung hindi daw dahil sa akin, hindi daw ganun yung buhay niya. At sabi ko naman, kung hindi dahil siguro sa'yo, ngayon, maganda ang natapos ko. Hindi lang ako magiging driver, hindi lang ako taga-benta ng mga anong bagay, at hindi din ako ng security guard. Pero okay lang yun. Point doon, parang ako pa masama. Samantala ako nagsisikap para mabuhay, para makakain kami ng maayos. At yun,
naghiwalay nga kami. Ang sobrang sakit lang, tanggap ko naman na wala na talaga kami, pero may isa na mimiss ko doon, yung anak ko lang, kasi parang magkaibigan kami. At hanggang ngayon hindi pa din ako mamimiss ko talaga yung anak ko, kasi anak ko yun. Sabi ko, kung yumaman na ako, kukunin ko yung anak ko, sa akin ko ipatira. Kaya mga guys, mga par, kung may problema man kayo, huwag niyo idadala sa inuman. Kahit anong bagay, huwag kayo gawa ng masama, dahil problema lang yan, at may time parang makamove on din kayo. At ngayon parang nagpasalamat ako sa Panginoon, kasi binigyan niya ako ng babae. Mamahalin ako, at mahal ko din siya. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan, kasi secret lang. At sana guys, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Palagi tayo lalaban sa anumang bagay, basta tama tayo, mga par. At hindi tayo susuko pagdating sa mga hanap buhay, lalo na kung makakatulong sa atin. At huwag natin pabayaan yung sarili. Palagi tayo kumain. Kung may pera tayo. At ito lang par ang masasabi ko. Kung mag-asawa tayo o yung may maasawa dyan, huwag niyo pabayaan yung sarili niyo. Oo, mahal niyo yung asawa niyo. Pero kung hindi niyo din mamahalin yung sarili niyo, magkatulad kayo sa akin. Kasi kung mahal niyo yung partner niyo, dapat mahalin niyo muna yung sarili niyo, para hindi kayo magkamukhang dugyot. Kasi alam mo naman sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon ngayon kasi sobra malupit talaga. Hindi katulad dati. Dati kasi kung pamilya. Ngayon, kung pinabayaan mo yung sarili mo, tapos yung partner mo puro sexy lang, may point doon, parang iiwan ka niya, kasi parang hindi ka na mukhang tao. Ganon, parang dugyot ka na sobra. Naghanap yan mabango, kasi galing ka sa trabaho, mabaho ka, may pawis ka. Kaya huwag mo pabayaan yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Kasi kahit sobrang mahal ka niya at sobrang mahal mo siya, may punto pa doon, iiwan ka niya. Kaya mga par, madami ako pinagdaanan, pero hindi ako sumuko at pinaglaban ko ang sarili ko. Kung hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin. Kahit anong gawin natin. At tanggapin natin kung ano mayroon sa atin. At sana par, mga ganitong sitwasyon, kung naranasan mo man, huwag kang susuko. Isipin mo, hindi tayo iniiwan at hindi tayo nang iwan. Kasi kung nag-focus ka dyan, parang pinabayaan mo yung sarili mo at hindi ka mag-move on,
ikaw din ang kawawa. Samantala yung iba, ang saya-saya nila, masaya na sila dahil may kasama na sila. Tapos ikaw, hindi ka pa move on. Kawawa ka naman. At ito lang par, gagawin natin. Huwag tayo magpapadala sa anumang bagay. At mag-focus tayo sa ating goal at sa ating pangarap. At huwag tayo mawala ng pag-asa. Palagi tayo lalaban sa kahirapan. Ang pinagdaanan natin kung ano bagay, nalalampasan nga natin. Ngayon pa kaya na malaki na tayo at pwede natin ipaglaban kung anong bagay na dapat ipaglaban. At sana guys, na ganitong video na magustuhan nyo, at mag-like at mag-share na din kayo sa ano naririnig nyo about sa akin. At maraming salamat.